Okay, geng. Saan ka pupunta? Kaya niya na ako pupunta. Kung umayos ka, ha? Baka may hatid ka na namang gulo dyan kay Nena. Pobre ka ang ulo mo. Wala akong panahon sa'yo, Feli. Binitayos yung mga itong mga gamit kong mga sabit-sabit dito. Nena? O, Emiliana. Magandang gabi sa'yo, Nena. Magandang gabi rin sa'yo. Naku, Nena, balita ko. Dito naghatid ng gulo yung biyanan natin, pati yung hipag nating babae. Ay, naku, Emiliana, sinabi mo pa, laking gulong din na dito sa bahay ko. Pwede ba akong tumuloy? At may sasabihin lang ako sa'yo. O sige, pasok ka. Upo ka. Salamat. Ay, naku, Nena. Hindi namin pinalayas yung biyanan natin. Dahil hindi na nga kami nakakabayad ng upa doon kay Aling Putchay, kaya kami pinalayas. At bumukod na rin kami doon sa kanila. Grabe yung ginawa ng biyanan natin sa asawa ko. Ninakaw niya yung perang 5,000 na pambayad sa ilo pati sa tubig. Hanap kami ng asawa ko. Saktan ako ng asawa ko, nag-away kami dahil sa 5,000 na yan. Dahil sila lang naman dalawang nandun na iwan sa bahay. Yung hipag nating babae, pati yung biyanan natin. Ano? Magagawa ng biyanan natin, nakawan yung sarili niyang anak ng 5,000 pesos. Ay na halang tumutulong sa kanya, si kuya. Tapos nanakawan niya pa ng pera. Naku, kung totoo man yan, nakakaloka yan biyanan natin na yan. Hindi ako pumunta rito para magatid ng gulo nila, para alam mo lang yung dahilan. Baka kasi sa tingin ninyo, masama kami sa inyo dahil sa pinapabayaan namin yung biyanan natin. Hindi namin yung pinababayaan. Ay naku, Emiliano, naunawaan ko. Hindi ko may iniisip na pumunta ka rito para maghatid ng masamang balita o masamang kaguluhan. Lahat nga binibigyan ng asawa ko sa kanya, pero ang ginagawa niya. Naku, Emiliano, okay lang yun. Naiintindihan kita. Naku, pasensya ka na, Nena. Kung sinasabi ko to sa'yo, pati ako nagbibigay ng stress sa'yo. Kailan gusto ko lang malaman mo yung katotohanan. Alam ko hindi mo na asawa si Peter, pero dito pa rin sila nagsumiksik sa bahay mo. No. Nalaman ko lang kay Virgilin na yung pangyayari pala pinalayas mo yung biyanan natin dito. Deserve nila yun. Grabe din yung pangyuyurak nila sa akin. Ay naku, si Virgilin pala nagkwento sa'yo. Sa bagay, alam din naman yung mga pangyayari. Ang laking gulo talagang hatid sa akin nung biyanan natin, pati yung si Francia, yung hipag natin na yan. Oo nga pala, Nena. Magpapabinyag ako sa linggo, pumunta ka. Ninang ka dun sa pangatlo kong anak. O sige, subukan ko makapunta dun sa linggo. May pupuntahan kasi ako eh. O sige, alis na ako. Pasensya ka na. Wala kang dalang chocolate galing London. Wala akong dalang tsokolate. Lotion. Kahit na sa bumabang wala. Wala rin. Eh, biglaan naman kasi yung pag-uwi ko. O sige. Salamat. Basta ako. O sige na. Ingat ka. Pasensya ka na, wala akong naibigay sa'yo. A few moments later. Negra, pabili nga muna ng katol. Ang dami lamok dun sa bahay. O Nena. Dalawa ng katol. Dalawa lang. Dalawang katol. Salamat dito, Negra. Mukhang may bisita ka kanina. Si Emiliana. Pumunta sa bahay, kinuwento yung pulot dulo kung bakit na palayas ang biyanan ko pati ang hipag ko doon sa inuupahan na ng bahay. At dyan sumiksik sa akin. Ito yung na-miss ko sa mga panahon na ito. Yung chismisa ng mga kapitbahay. Naku, si Emiliana. Nagkwento na naman sa'yo. Ay naku. Kaya para iniwan siya ng bayaw ko ng sarili niyang anak, ninakawan niya pa ng 5,000. Talaga? Si Aling Adele pa ninakawan yung sarili niyang anak. Halo. Grabe, ay na nga lang tumutulong sa kanya, nanakawan niya pa ng 5,000. Siyempre masakit yung para sa anak, nanay siya, tapos kukunan niya ng pera yung anak niya. Napakasakit nun. Ha, talaga? Nagawa ng biyanan mo yun? Ba't kailangan pa magnakaw? Di lang manghingi. Ay nako, speaking, Negra, nandyan yung biyanan kong hilaw. Ano? Nandyan yung biyanan mong hilaw? Ano? Huwag mo nang pansinin yan.
Hoy, Aling Adelpa, saan ka naman pupunta? Wala akong dapat sabihin sa'yo kung saan ako pupunta. Wala kang pakialam. Balita ako, Aling Adelpa, kaya daw kayo napalayas o iniwan ng anak mo kasi ninakawan mo raw ng pera na pambayad ng ilaw tsaka tubig. Asa mo naman nakuha yung balita na yan? Yung chismis na yan? Ayan, yung topic nila pati ni Negra. Ikaw ang pinag-uusapan. Hindi mo ba alam kanina? Nagpunta dito si Emiliana. Naku, chismis ka na naman ng manugang mo. Bunganga mo talaga, Feli. Wala ka talagang sira uto si Feli. Bunganga talaga niya. Pala mukha niyo para pag-usapan ako, ha? Wala kayong karapatang pag-usapan ako. Wala kayong ebidensya sa mga binibintay niyo sa akin. Hindi po sa akin ang galing yung kwentong yan. Pumunta dito sa bahay si Emiliana. Siya ang nagkwento sa akin. Ikaw nila, papabarangay kita bukas. Ha? Pababarangay ko kayo. Eh di pabarangay nyo? Mabuti nga yun para malaman natin ang katotohanan. Pabarangay ninyo. Hindi ako natatakot. Gumagawa kayo ng kwento laban sa akin. Sinisira niyo yung dignidad ko. O, na-hurt ka, no? Hindi ako na-hurt kasi hindi totoo yun. Handa kayo sa akin. Magkikita tayo sa barangay bukas. Naku, papabarangay pa siya, oh. Bunganga mo talaga, Feli. Hindi ka matikom-tikom niya bunganga mo. Huwag na kayo magalit sa akin, ano yung ugali ko, di ba? Kapag may naririnig ako tungkol sa isang tao, pinaprank ako na agad. Hindi yung pinagchichismisan pa. Negra, baka magpabarangay yung hilaw kumbya ng bukas, nakakakaba naman. Ben, bunganga ko kasi, kwento ko pa sa'yo. Bunganga si ni Feli. Ay naku, Nena, huwag kang matakot kung ipapabarangay ka. Eh, sabi mo kung sinagkwento sa'yo, at saka paano mo nalaman. Ay naku, Nena, huwag kang mga matakot doon. Kung ipabarangay ka, kung hindi totoo, eh di panalo ka. Kinabahan naman ako. Huwag kang matakot doon. O sige na, tulog na kami. O sige na, matulog ka, magsasana na rin naman ako. Anong oras na rin naman. Diyan na nga kayo. Mukha ka mo, Faye. Kahit kailan ka talaga.